Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-53 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na ang mabuting araw ay nakikilala sa umaga. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa mga kakaibang ilaw na nakita sa libingan noong nagdaang gabi. Ayon sa paniniwala ng mga miyembro ng kapatiran ni San Francisco, may 20 kandila ang sinindihan doon. Si Hermana Cepa, na malayo ang bahay sa libingan, ay nagsabi na narinig niya ang mga panaghoy at paghikbi mula roon. Samantala, binigyang diin ng pari sa kanyang sermon sa pulpito ang tungkol sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang mga usaping ito ay hindi nakalampas sa mapanuring mata ni na Don Filipo at Piloso Potasio na ilang araw nang nanghihina. Napag-usapan nila na tinanggap na ng alkade ang pagbibitiw ni Don Filipo sa kanyang tungkulin. Ngunit hindi mapakali si Piloso Potasio sapagkat naniniwala siyang ang pagbibitiw ng Don ay hindi nararapat sa panahon ng kaguluhan. Ayon sa pilosopo, sa panahon ng digmaan, dapat manatili ang isang leader sa kanyang mga tao. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga pagbabago sa bayan, sa relihiyon, sa ugali ng mga kabataan, at sa kalagayan ng Pilipinas. Ayon kay Piloso Potasio, ang mga kabataang nakapag-aral sa Europa ay nagkaroon ng malawak na kaalaman na nagbigay sa kanila ng kakayahang pangasiwaan ang kanilang mundo. Dagdag pa niya, hindi na kayang pigilan ng kumbento ang paglaganap ng mga modernong kabihasnan. Nang makita ni Don Filipo na nanghihina si Piloso Potasio, tinanong niya kung kailangan nito ng gamot. Sinagot siya ng pilosopo na ang mga mamamatay ay hindi na nangangailangan ng gamot, kundi ang mga maiiwan ang may kailangan nito. Ipinakiusap din ni Piloso Potasio na sabihan si Ibarra na makipagkita sa kanya dahil nararamdaman niyang malapit na siyang mamatay. Bagamat nasa bingit ng kamatayan, iniisip pa rin ng pilosopo ang kapakanan ng bayan na para sa kanya ay patuloy pa ring tumatahak sa karimlan. Sa huli, nagpaalam na rin si Don Filipo. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Kumalat ang balita tungkol sa mga ilaw at panaghoy na narinig sa libingan na nagdulot ng takot at pag-aalala sa mga tao sa bayan. Napag-usapan ni na Don Filipo at Piloso Potasio ang pagbibitiw ni Don Filipo na ikinabahala ng pilosopo dahil naniniwala siyang hindi ito tamang desisyon sa panahon ng kaguluhan. Ibinahagi ni Piloso Potasio ang kanyang pananaw tungkol sa mga pagbabago sa bayan at sa papel ng kabataang nag-aral sa Europa na nagkaroon ng kakayahang magdala ng kaunlaran at pagbabago sa Pilipinas. Nanghihina na si Piloso Potasio at sinabi niya kay Don Filipo na ang mga maiiwan, hindi ang mga mamamatay, ang nangangailangan ng gamot. Ipinakiusap din niya na makipagkita si Ibarra sa kanya bago siya mamatay. Sa kabila ng kanyang kalagayan, inaalala ni Piloso Potasio ang bayan at naniniwala siyang patuloy pa rin itong tumatahak sa kadiliman. Mga mahahalagang tauhan, Hermana Cepa. Isa sa mga nakakita ng ilaw sa libingan. Naniniwala siyang nakarinig siya ng mga daing ng kaluluwa. Hermana Rufa. Sa kanyang salaysay, ang mga kaluluwa raw ay nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng panaginip, humihingi ng indulhensya. Inosenteng bata. Nakakita ng isang kandila at 2 lalaking nakasombrero sa sementeryo. Don Filipo. Bumisita kay Piloso Potasio at nagbalita tungkol sa kanyang pagbitiw sa kanyang tungkulin. Piloso Potasio, nagbigay ng payo kay Don Filipo tungkol sa kanyang desisyon at nangangailangan ng pakikipag-usap kay Ibarra bago siya mamatay. Ibarra, binanggit lamang na ayon kay Piloso Potasio ay kailangang makipagkita sa kanya bago siya mamatay. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa bayan ng San Diego. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Kapatiran.
isang samahan o grupo ng mga tao na may parehong layunin o paniniwala, karaniwang may kaugnayan sa relihiyon. Panaghoy, malalim at malungkot na iyak o daing, karaniwang nagpapahayag ng matinding kalungkutan o hinagpis. Pulpito, isang mataas na lugar o plataporma sa loob ng simbahan kung saan nanggagaling ang sermon ng pari. Alkade, isang opisyal na namumuno sa isang bayan o lungsod. Pagbibitiw, ang kusang loob na pag-alis o pagtanggal sa isang tungkulin o posisyon. Kaguluhan, isang kalagayan ng pagkakaroon ng labis na kaguluhan o kagipitan sa isang lugar. Kumbento, bahay o tirahan ng mga pari, madre o iba pang taong relihiyoso. Kuro-kuro, mga opinyon o pananaw tungkol sa isang bagay, karaniwang mula sa iba't ibang tao. Sermon, isang relihiyosong diskurso o talumpati na ibinibigay ng pari o pastor sa harap ng kongregasyon. Karimlan, isang kalagayan ng kadiliman, literal o metaporikal, na nagpapahiwatig ng kawalan ng liwanag o pag-asa. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi natatapos kahit nasa huling sandali ng buhay. Si Pilosopo Tasio, kahit malapit ng mamatay, ay inaalala pa rin ang kanyang bayan at ang kinabukasan nito. Mahalaga ang pag-aaral at pagbabago ng pananaw tungo sa pag-unlad ng bayan. Ipinakita ni Pilosopo Tasio kung paano nagbago ang bayan dahil sa pagdayo ng mga Europeo sa Pilipinas at ng mga kabataang Pilipino sa Europa. Ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman at modernong kabihasnan ay nagbibigay ng lakas at pag-asa para sa pagbabago at pag-unlad ng bayan. Ang pagtitiis at pagtitiyaga ay bahagi ng pagsulong ng isang bansa. Ang pagtitiis ni Pilosopo Tasio sa kanyang karamdaman ay isang simbolo ng pagtitiyaga na kinakailangan ng bawat mamamayan upang makamit ang pagbabago at pag-unlad ng bayan. Sa panahon ng digmaan o krisis, ang leader ay dapat manatili sa kanyang mga mamamayan upang magbigay ng inspirasyon at lakas. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng isang mabisang leader na handang maglingkod at magbigay ng pag-asa sa kanyang bayan. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan ay susi sa pagbabago at pag-unlad ng isang bansa. Ang mga usapan ni Don Filipo at Pilosopo Tasio ay nagpapakita ng kanilang pagmamalasakit sa kapakanan ng kanilang bayan at ang kanilang pagtutulungan upang makamit ang pagbabago at pag-unlad. At diyan nagtatapos ang ika-53 kabanata ng Noli Me Tangere. Ang mabuting araw ay nakikilala sa umaga. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.